Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Expert's Opinion. Sleep is life. Kaya naman ngayong Sunday afternoon, hayaan niyo akong i-indulge ang hilig ng bawat isa sa atin. Kaya naman mag-relax ka na dyan at pasadahan natin ang masarap at nakaka-relax na usapang pagtulog. Sa sarap ng iyong pagtulog, naranasan mo na bang mapabalikwas dahil sa pag-aakala na ikaw ay nahulog sa iyong kama? Kahit na nakahiga ka lang naman. Alam niyo ba na may scientific explanation pala sa likod ng kakatuwang pangyaring ito? At lumalabas din sa mga pag-aaral na nasa 70% pala ng mga tao ang nakakaranas nito. Ang dahilan kung bakit ka tila na-fall, hindi kay crush, kundi sa kama, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Naranasan mo na bang biglang magising sa gitna ng iyong pagtulog dahil sa gulat at pakiramdam na ikaw ay parang nahulog, natatakot o di kaya naman ay parang nakuryente? Ito ang tinatawag na hypnic jerks o sleep start o ang biglaang paggalaw ng ating muscles habang tayo ay natutulog, maaaring paggalaw ng buo o kung minsan ay parte lamang ng ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral, halos 70% ng adult population ang nakararanas nito at nangyayari habang ang ating katawan ay dumadaan sa transition mula sa pagiging aktibo at gising hanggang sa tayo ay makapagpahinga. Ayon sa Medical News Today, wala pa itong malinaw na sanhi, ngunit marami rin ang pinaniniwalaang nagiging factors na maranasan ito ng isang tao. Una ay ang sobrang pagkapagod, kakulangan sa tulog at kung hindi komportable ang iyong posisyon sa pagtulog. Factor rin ang stress at anxiety ng isang tao na nakakapagpahirap na makapagparelax at ang body and brain stimulants gaya ng caffeine, nicotine at iba pa na nagpapaudlot sa ating pagtulog. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, wala namang dapat ikabahala rito dahil normal itong nararanasan ng isang tao. Ngunit paalala pa rin na magpakonsulta sa doktor kung mapadalas ang iyong hypnic jerks o kung sa Tagalog ay pagpitlag at kung mayroon kang maranasan na muscle contractions. Malikot ka bang matulog? Yung tipong hindi ka mapirme sa pagkakahiga, titihaya, tatagilid, o kung minsan pa nga ay nakadapa sa kama. Kanya-kanya man tayo ng trip sa pagtulog, nagpaalala pa rin ng mga doktor na may epekto pala sa ating kalusugan ang bawat posisyon sa pagtulog. Ang buong detalye tutukan sa ulat na ito. Sleep is life, ika nga nila. Pero higit pa sa mismong tulog, kasing kahalaga rin nito ang pagposisyon ng ating mga katawan sa pagtulog. Lalo't bawat isa rito ay may kaakibat palang epekto sa ating kalusugan. Ayon kay Dr. Rachel Salas, Neurology Associate Professor mula sa Johns Hopkins Medicine, walang nakalalamang dahil bawat posisyon ay may kanya-kanyang pakinabang. Kung masakit ang iyong likod at leeg, posibleng makatulong ang paghiga ng nakatihaya dahil nakalagay sa isang stable na posisyon ang ating mga spine. Makabubuti rin ito sa ating mga balat dahil makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng wrinkles. Gayunman, pwede rin daw nitong mapalala ang sakit depende sa medical condition ng tao. Para naman sa mga dumaranas ng sleep apnea at madalas maghilik, makatutulong ang pagtulog ng nakatagilid upang mapanatiling bukas ang daluyan ng hangin at makahinga ng mas maluwag. Pero para sa mga may heartburn at GERD o gastroesophageal reflux disease, mas maiging matulog sa left side dahil mas lalala ang burning sensation kapag ikaw ay nakaharap sa right side. Ayon pa kay Salas, ang pagtulog sa left side ay may benepisyo rin tulad ng mas magandang sirkulasyon at nakababawas din sa paghilik. Samantala, itinuturing naman bilang isa sa mga pinakadelikadong posisyon ang pagtulog ng nakadapa dahil maaari kang magtamo ng neck pain at creases sa muka. Kaya naman wala mang masasabing tamang posisyon ng pagtulog, mas makabubuting piliin natin kung alin ang angkop sa ating kondisyon. Bilang mga bata, tila naging kakambal ng marami sa atin ang mga stuffed toys, tulad na lang
ni Teddy Bear. At dahil nga sa kakaibang comfort at companionship na hatid ng mga ito sa atin, ito marahil ang pinakaunang bagay na hindi nawawala, lalo na sa oras ng pagtulog, mapabata man o matanda. Pero normal pa nga rin ba kung hanggang sa iyong pagtanda ay gumagamit ka pa rin ng stuffed toys? Ang tugon ng eksperto alamin sa report na ito. Bahagi ng childhood ng marami sa atin ang maituturing nating best friends sa loob ng bahay, ang ating stuffed toys. Pero paano kung hanggang sa iyong pagtanda ay dala-dala mo pa rin ang mga laruang ito? May mali ba rito? Batay sa isang sleep study noong 2020, lumalabas na ang weighted blankets ay nakatutulong na labanan ang anxiety at paggandahin ng tulog ng isang tao. At sa resulta naman ng mga kaugnay na pag-aaral, pawang bata at matanda ang nakikinabang sa relaxing comfort na hatid ng stuffed toys. Sa katunayan, lumabas sa isang 2017 study na 4 sa kada 10 American adults ang natutulog pa rin kasama ang kanilang teddy bears. Ayon kina Drs. Donald Winnicott at Kevin Smith, pawang mga psychologist, nagsisilbing transitional objects ang mga laruang ito para maghatid ng comfort sa transition mula sa pagdepende sa mga tao sa paligid patungo sa pag-iisa sa gabi. At bilang isang adult, ang paggamit ng stuffed toys ay posible rin na maging isang attempt para i-relieve ang sense of security mula sa ating kabataan, bagay na pinanghawakan ng marami noong COVID-19 pandemic. Pero maliban sa symbolisms at emotional attachments nito, nakatutulong ang stuffed animals at weighted blankets para pabagalin ang tibok ng puso at paghinga para mas mapadali ang pagtulog. Ayon pa sa sleep specialist na si Dr. Chris Winter, kakambal din ito ang amoy na nagtitrigger ng happy memories at nagpapagaan ng pakiramdam sa pagtulog. Paalala ng mga eksperto, hindi masamang matulog kasama ang mga stuffed toys, pero dapat daw tayong maging aware na hindi tayo dapat dito dumedepende para lang makatulog sa gabi. Ikaw ba ay isa sa mga empleyado na nagtatrabaho sa gabi o yung tinatawag nating night shift workers? Nako, mahirap yan dahil para bang baliktad ang mundo mo. Tulog sa umaga at gising naman sa gabi. Kaya naman paniguradong marami ang tinatamaan ng matinding pagkaantok sa madaling araw. Bagay na kaya palang solusyonan ng pag-idlip o ang tinatawag nating power nap. Kung paano tutukan sa expert's opinion feature na ito. Ang ating katawan ay may tinatawag na circadian rhythms o mas kilala sa tawag na body clocks. Ito ang nagre-regulate sa galaw ng mga biological mechanism ng isang tao tulad ng paghinga, pagkagutom at maging sa pagkaantok o pagtulog. Pero ano nga ba ang epekto sa inyong body clock kung ikaw ay isang night shift worker? Nakadisenyo ang body clock ng tao para magising sa umaga at matulog naman sa gabi. Kaya naman ang mga nagtatrabaho sa gabi ay nilalabanan ng natural na mekanismo ng katawan sa pagpilit na maging gising sa oras na dapat ito ay nagpapahinga o natutulog. Pero ano nga ba ang maaaring solusyon para rito? Ayon kay Dr. Samuel Gorovich, isang sleep apnea specialist, malaki ang tulong ng power naps upang labanan ng pagod at mapanatiling alerto ang katawan sa gabi. Nakatutulong din ito sa pag-boost at pag-restore ng ating brain power, pagpapatalas ng short-term memory, cognitive performance, at logical reasoning. Ang ideal na power nap sa gabi ay pinaniniwala ang nasa pagitan ng 10 to 30 minutes lamang dahil sa oras kasi na mas humimbing na ang ating tulog, nagiging disoriented at mas matatagalan bago manumbalik ang normal na reaction time ng katawan o kung tawagin ay sleep inertia. Kaya naman sa halip na ma-refresh ka ay baka naman maging haggard ka palalo. Kanya-kanya tayo ng oras ng tulog depende sa oras ng trabaho. Morning shift o night shift worker ka man, ang mahalaga ay limitahan ito sa 20 to 45 minutes, just enough to recharge your energy. Kung may mga kasamahan tayo na naka-assign sa graveyard shift sa trabaho, hindi rin syempre mawawala ang mga estudyante na subsob sa pag-aaral at sa kaliwat ka ng requirements sa eskwela. Natuklasan kasi sa isang pag-aaral na may delikadong epekto ang kakulangan ng tulog sa gabi sa academic performance ng mga mag-aaral. Ito'y kahit pa singitan daw ito ng power naps. Ang detalye ng pag-aaral, silipin sa ulat na ito. Isa ka ba sa mga estudyante na mahilig magbabad sa gadgets? Yung tipong nagpupuyat para lang makapaglaro o makapag-browse sa social media?
Kung oo ang sagot mo, alam mo ba na lumabas sa isang pag-aaral na hindi lang pala delikado ang pagpupuyat sa ating kalusugan, kundi pati na rin sa ating academic performance. Ang isang adult ay mayroong recommended na 7 hanggang 9 na oras na tulog kada araw. Ngunit sa dami ng gawain, mahabang commute at simpleng pagtambay sa social media, maraming mag-aaral ang nakakaranas ng irregular at kulang na tulog. Sa pag-aaral ng lead researcher na si David Creswell, isang DTH2 professor in psychology and neuroscience, sinilip nito ang ugnayan ng sapat na tulog sa GPA o grade point average ng isang mag-aaral. Gamit ang sleep trackers, natuklasan na umaabot lamang sa 6.5 hours ang average na tulog ng nasa 600 freshman students. Napag-alaman din na ang tuloy-tuloy na pagtulog na mas mababa sa 6 na oras ay may katumbas na 0.07 na pagbaba sa GPA sa katapusan ng school term. At kahit pa sinubukang bawasan ng academic load o magsingit ng tulog sa tanghali, naobserbahan pa rin ang patuloy na pagbaba ng kanilang marka dahil sa kakulangan ng tulog sa gabi. At kahit daw magpuyat kakaaral, posible pa rin itong makaapekto sa learning capacity ng tao kung hindi naman ito matutumbasan ng sapat na tulog. Kaya mungkahi ng kanilang pag-aaral, dapat sa mismong eskwela magkaroon ng maayos na restructuring at interventions para mapangalagaan ng mga mag-aaral ang kanilang sleep quality. Hindi maitatanggi na paboritong moment ng bawat isa sa atin ang oras ng pagtulog. Lalo't alam natin na deserve natin ito pagkatapos na isang productive na araw. Pero para sa mga tao na may sleep disorders, nagiging kalbaryo ang dapat sanay relaxing moment ng kanilang araw. Alamin natin ang iba't ibang uri ng sleep disorders, maging ang mga lunas nito sa Expert's Opinion Report na ito. Pagtulog marahil ang isa sa pinakainaabangang moment ng tao matapos ang isang napakahabang araw. Pero para sa ibang dumaranas ng sleep disorder, kalbaryo ang pagtulog. Ang sleep disorder ay isang umbrella category ng mga medical conditions na nakakaapekto sa maayos na pagtulog ng isang tao. Ilan nga sa mga uri nito ang insomnia o ang hirap sa pagtulog, sleep apnea kung saan humihinto ang paghinga habang natutulog, at parasomnias na nagdudulot naman ng abnormal na behavior habang natutulog tulad ng sleepwalking, sleep talking at pag-ihi sa kama. Ang hirap sa pagtulog ay posibleng maiugnay sa mga respiratory issues, madalas na pag-ihi, pananakit ng mga kasukasuan at maging sa matinding stress. Ayon sa mga doktor, marami rin ang paraan kung paano ito magagamot. Depende sa uri ng ating sleep disorder. Una, pwede itong daan sa tulong ng sleeping pills, gamot para sa allergies at breathing device o surgery para naman sa mga may sleep apnea. Pwede rin itong solusyonan sa pagpapaganda ng ating lifestyle tulad ng pagkain ng gulay, pag-iwas sa matatamis na pagkain, pag-ehersisyo, pagsunod sa isang regular sleeping schedule at paglimita sa pag-inom ng caffeine intake, lalo na sa gabi. Maliban dito, nakatutulong din ang paggawa ng isang sleep diary kung saan babantayan ang sleeping patterns ng isang tao, gayon din ang mga ginagawa nito bago matulog. At syempre hindi mawawala ang simpleng paraan ng pagpatay ng mga ilaw para maset ang mood sa mas masarap na pagtulog. Pero paalala pa rin ng mga doktor at eksperto, maigi pa rin magpakonsulta dahil may posibilidad din na ang sleep disorder ay isa lamang sintomas ng mas malalim pang medical condition. At kung sakali naman na ikaw ay hindi dumaranas ng sleep disorder at sadyang naghahanap ka lang ng simpleng paraan para mas mapasarap ang tulog mo, well, huwag ka na magpakahirap pa dahil alam nyo ba na isang prutas lang pala ang katapat ng masarap na tulog? Eh ano pa nga ba? It's bananas! Ang paliwanag ng mga eksperto pakinggan sa ulat na ito. Bukod sa mga gamot na nabibili sa mga botika upang makatulog, may isa palang mas mainam na kainin na prutas na healthy pa na makatutulong sa atin upang makatulog ng mahimbing. Ayon sa UK-based foundation na The Sleep Charity, nakatutulong daw ang pagkain ng saging upang magkaroon ng maganda at mahimbing na tulog. Ang saging daw ay mayroong mataas na level ng magnesium at potassium na nakatutulong upang makapagparelax ng ating muscles at makapagpakalma ng ating utak. Naglalaman din daw ito ng tryptophan na nakatutulong naman na mag-produce ng mga brain-calming hormones upang maging mas maayos ang ating pagtulog. Umaakto daw ang saging kagaya ng melatonin na ginagamit ng marami para sa magandang night rest
at siksik din ang saging sa mga bitamina at minerals na kailangan ng ating katawan. Bukod sa mainam na pagtulog, tumutulong rin daw ang saging na ma-moderate ang ating blood sugar levels, mag-improve ng ating digestive system at magsilbi ring antioxidants at marami pang iba. Samantala, makatutulong din sa maginhawang tulog ang pagkain ng iba pang masustansyang prutas tulad ng ubas, tart cherries at strawberries na pawang nagtataglay ng high levels ng sleep-inducing melatonin. Para sa ating hashtag in case you missed it, noon hanggang ngayon nananatili ang stigma bilang pangunahing kalaban na kinakaharap ng usaping mental health dito sa Pilipinas. At kabilang narito ang hiya na ikinakabit sa paglapit sa mental health responders, kahit pa sa pamamagitan ng tawag. Pero ayon sa isang psychologist, malaking tulong ang naibibigay ng crisis helplines bilang epektibong mental emergency response. Ang paliwanag dyan, tutukan sa experts' opinion report na ito. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, di ba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So, sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan. Okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder. No? Syempre, they listen actively, alright? Nagpapakita tayo ng empathy at tinutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At syempre, nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Nako, 66 days na lang at Pasko na! Muli ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, para sa DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion.